Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May sa aming po Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. General reading tayo. Iba ang general sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring tayo is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-resonate sa'yo at hindi naman nagtugma at hindi nangyari, ibig sabihin hindi mo energy ang ating nakukuha. Okay? Parang nakaka-receive ka o nakakita ka ng mga repeating numbers na tulad nito. 0404, 1919, and 1001. Spiritual awakening. Sinasabi dito is this is the time na magkaroon ka ng awakening, no? Sinasabi niya dito. Maaring may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na nagiging slow. Yan, no? Na kailangang ibalansehin o may mga struggle ako nakikita dito. And also, this 1919 is the ending of a cycle. Kumaga may isang sitwasyon sa buhay mo na you need to end and you need to start, no? To fulfill yung mga gusto mo fulfill sa buhay mo. Unahin natin si slow down. Yan, kung baka related sa yung mga number na yan. Slow down, balance, power struggle, force, violence, hope, authority, ancestor, restlessness, low vibration, and a warning, no? O ano, kailangan you need to take care of yourself, po, dito. Pay close attention to the people in your life. Your surrounding and your physical health. Don't freak out. It's just a warning. Oh, may warning sign ka na kayo, ha? To be careful and awake to avoid any further issues. Communicate clearly and keep healthy boundaries. O, kailangan, hindi naman niya sinasabing makapag-away ka. Diba? Magkaroon ka lang limitation into yourself, into your life, or boundary. Kung sa sarili mo man yan, o kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, kung sino man siya, o ano man siya. And we have the cycle. Yan. Ito na yung cycle na there's a karma, no? Ayan. And the warning also, again, a warning again. O, dito rin to, ha? The beginning to why spiritual awakening is the beginning. Warning, judgment, influence, power, cycle, change, and revert. Ito na yung mga you need to learn from the past or magkaroon ka ng self-evaluation sa sarili mo, no? Ito na rin talaga yung awakening mo sa nakikita ko dito. Karma will paying you a visit. Release the need to control because you cannot force things. O, diba? Huwag mong ipilit yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi na. No? Kasi ikaw lang din ang masasaktan. Diba? Halimbawa, gusto ko mag-business. Pero, o kaya gusto ko magpatayo ng bahay. Gusto ko matapos this time year. Pero wala akong pera. Pero, yung pipilitin mo na kahit na magkautang-utang ka na, ganyan. Diba? Kung ano man aspeto ng buhay mo yan, na sinasabi dito, no? And learn your lesson. Ayan, learn your lesson, ha? So that they don't repeat in the future. Make some space for a new experience. O, new experience and make a space. Ganun, sinasabi, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo, ipasok mo. Para kay Pisces, may mga malalaking problema ako nakikita sa inyo. There's a burden. No? Have faith lang daw, ano? Sinasabi dito, may mga kalungkutan akong nakikita sa iba sa inyo. Pisces. Talagang gusto niya lumabas, eh. Yun yung nakita ko kanina. Ang dami mo naman. Hindi lang. Ang dami. Ang dami mo naman card. We have the 1. Oh, the 1, oh. 1, 1, 1. The 1, 15 muna tayo. 1, 15, 21, 22, and 31. Okay. Daming card, ah. Ang dami mong message, ah. Ano yan? Ang daming message na gusto sa ipaarating, ganun. Okay, sinasabi dito na you need to ending something and you need to start. Kung titignan mo, kanina ko pa sinasabi yung start, diba? Andito may mga biglaang mangyayari or you will receive some news, messages, or hindi yung sitwasyon na may mga tatapusin ka na sa buhay mo and you start
tumanindigan, ganyan. So, nakita ko, baka ganun nakikita ko sa iba ha, or you're thinking, no? Pero you need to use your intellect when it comes dun sa part na yon. Maaaring makaka-receive ka ng isang information or communication from someone. Ganyan. You're doing your fashion, o maaaring may mga gagawin ka activity. This time, sa nakikita ko, nauumpisahan mo, no? Handito rin yung nagkakaroon ng mga feeling emotions, no? O kaya nagkakaroon ng mga reflection na emotions from the past o mga sa ngayong nangyayari sa'yo, mga ganyan, no? Nang kung nakikita dito. Kailangan mong protektahan yung sarili mo or someone is nagkakaroon ng protection against you or you protect yung sarili mo sa mga taong hindi ka naman gusto. No, basta vice versa tayo palagi. And sinasabi rin dito na you need to protect your finances, no? Or yung trabaho mo, ganyan. And also health, no? Sa nakita ko dito. Tandaan mo is you are the authority of your life. And iba dito maybe you are the boss or the leader or may mga pinamumunuan ka, ganyan sa nakita ko dito. Andito na rin yung lakas ng loob mo to do something or to start something in your life, pero medyo konting delay lang ang nakikita ko sa'yo, no? May delay ako na nakikita sa'yo. Meron kang gustong gawin o may mga gusto kang i-structure sa buhay mo, pero is medyo delay ata siya. Kasi may blockage ako nakikita sa'yo or nagkakaroon ng mga obstacle o challenge ka this time o mga magaganap pa lang sa iba sa inyo, no? Yun. May enemy din akong nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung may kaaway ka ba o may naiinis sa'yo sa nakita ko dito. May matigas ang ulo. Huwag kang malito kasi nakakaroon ka na naman din ng enlightenment sa nakikita ko dito. Huwag kang malito. Basta tandaan mo lang is kailangan mong, kasi personal power mo na to yung decision na to end something and to start anew. Sa nakita ko dito, always think positive kasi napupunta kayo ngayon sa sitwasyon na nagkakaroon kayo ng mga choices in life. Na nagkakaroon kayo ng mga multiple na parang nandun yung sitwasyon na minsan nag-aalangan-alangan kayo, ganyan. May mga sitwasyon na parang decision na nyo ata sa ngayon. No? Handa yung pagpipili ng sarili mong landas sa nakikita ko dito. Basta, lagyan mo lang siya ng lakas na loob, alamin mo at you need to think kung ano ba talaga yung purpose mo doon, ba't mo gagawin yun, ganyan. Tatapusin mo man siya o babaguhin mo o magre-revert ka sa sarili mo, anything. Kung saang aspeto sa pera man yan, trabaho, negosyo, love life, anything. No? Kailangan you know your purpose. Kailangan alam mo kung ano yung main concern mo, ganyan. Yung, dito na yung ano mo, self-personality. Ito sa nakita ko sa'yo. Iba dito siguro you're thinking for a separation or magkakaroon ng isang separation sa iba. Ganyan. Huwag ka lang mag-alinlangan, ano? Kasi nahandito naman may pintuan. Kumbaga, may pintuan na nagbubukas sa'yo sa nakikita ko dito May pintuan na nagbubukas sa'yo, yun na nga lang is kung papasok ka doon. Kasi if you enter doon sa pintuan na yun, is there's a victory and success happening into your life, no? May mga happiness and then nakikita ko naman sa'yo na maaari may mga malalaman ka katotohanan or you know the truth, no? Para to take it action. Siyempre, sa ibang aspeto ng buhay mo, may mga positive outcome na magaganap o mangyayari. Pero, yun is if you choose your path in a good way, diba? Basta ang sabi lang dito na kailangan mo alamin mo kung ano yung purpose, layunin mo o yung concern mo, ganyan. And siyempre, ego, no, kumaga, huwag mo ibaba yung ego mo in a way na kasi kung yun na lang yung natitira sa'yo, pag ibinaba mo pa yung ego mo, wala na, diba? Or may taong mataas ang ego. Dito sa nakita ko sa'yo. Parang yung iba sa inyo is you're a YouTuber, networking, o kaya nagtatrabaho kayo sa isang sikat na factory, company, o kaya kayo yung sikat, o kaya maraming tao, ganyan. Baka doon kayo nagtatrabaho, o kaya may mga nakikilala kayo mga artista. There's a fame, ako nakita. Iba dito is a networking. Iba dito is
sa labas kayo nagtatrabaho or public, mga teacher, mga ganyan. Kung ano man yan. Yung iba dito, there's a audience, baka artista nga kaya, or kung ano man yan. Parang may mga ganun ako nakita. Nandito rin kasi yung pag-uusap eh. Parang pinag-uusapan kayo. Ganyan. Tingnan natin, Pisces. Kuha tayo ng 4 dito, no? Ay, devil. Sorry ah. Hindi ko yan sadya. Lumabas talaga siya. Para kay Pisces. Okay. Hindi maganda, no? Pero, wag nyo iisipin na ito is a negative. This is a warning, no? Kung positive lang na, puro positive ang gusto mo dinig mo, maaring hindi ito yung channel na para sa'yo. Kasi paano ka magkakaroon ng positive outcome kung hindi ka magiging prepare sa darating sa'yo, di ba? Kasi, positive na yung nadidinig mo, bakit ka pa mag-iingat? Kasi, ang ganda na ng nadidinig mo, di ba? If you want talaga ng positive happen in your life, kailangan mo makatinig ng advice, kailangan mo makatinig ng warning, this is not a negative, kasi para hindi mangyari yung part na yun. Makakaiwas ka na kasi alam mo na di ba? Pero kung gusto nyo lang isa positive, bukas ang pintuan natin ha, always ko naman sinasabi sa inyo yun no? Okay, tingnan natin. Oh lala. Bakit? Ano yun? Devil again, no? Dalawa na yung devil mo. Sama ah. Sama naman ito. Okay. Okay, parang you are stuck sa isang sitwasyon sa buhay mo, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, no? Parang nakikita ko you are stuck, andito yung sitwasyon na maybe you are waiting for an answer, revelation, or katotohanan, o naghihintay ka talaga ng enlightenment. Kasi tatandaan mo na dito si Sun. There's an enlightenment naman eh. Kailangan mo lang na talaga mag-umpisa. Kaya kailangan mo, andito to sa una, andito sa huli, kailangan mo is makalakpasan itong 3 card na to. Okay? Sa ngayon, nakita ko dito na nakikita ko naman yung patient mo, ganyan. And then, yun nga, maybe you're still waiting for something or nagkakaroon ka na ng... When it comes to a plan, medyo... Meron naman, may plano. May plano ako nakikita na parang gusto mo nang gawin o may paplanuhin ka pero hindi ko pa nakikita yung decision na yun, no? Kasi parang stuck pa yun, yung part na yun. Kung ano man yan. And then nakikita ko rin dito na may tao or maybe you avoiding something or someone's avoiding. Hindi ko alam in what part sa buhay mo. Kung asawa mo yan, magulang mo, karelasyon mo, boss mo, o anything, kung sino yan, no? Na may nakikita ko itong taong malupit, taong matigas ang puso, tao na as in, parang naghahari-harian siya sa nakikita ko dito. Ganon. Maybe ikaw, or may nakikita na kasi ako paglayo o paghihiwalay. I hope hindi ikaw yun, no, sa nakikita ko dito. Pero yun nakikita ko. Sasabihin ko yung nakikita ko, ha. And then also, sa nakikita ko rin, nakikita ko na may taong nagiging tanga. Sana hindi ikaw yun. Ayoko naman maging tanga kayo, no? Kung magiging tanga na rin kayo, mag-trust na kayo sa intuition nyo, ha? Kung ano na iisip nyo, totoo yun. May tao nagiging tanga. Handito yung sitwasyon na nagkakaroon ng isang sitwasyon na nag-feel ka, no, na nahang ka na lang. There's a failure situation, nagkakaroon ng mga pagsisisi, nagkakaroon ng isolation, o nagkakaroon sa iba, kuhanin mo lang sa iyo doon ng disappointment. Sa nakikita ko dito, maaring when it comes to money, nagkakaroon ka ng disappointment, ganyan, o kaya sa mga kasamaan mo sa trabaho, nagkakaroon ng disappointment, may mga pinagsisiyan. Kung saan man ka nagkakaroon ka ng disappointment, ganyan.
nagkakaroon ng losing hope or loneliness and sadness ako na nakita in your part, no? Siguro, hando yung sitwasyon na parang nagkakaroon ka ng panghihinayang o magkakaroon ka ng mga panghihinayang sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na parang you value it tapos wala din naman pala, di ba? No, sa nakikita ko dito. Parang hando yung sitwasyon na bakit ganun? Binalyo ko yung part na yun, di ba? Sa nakita ko. Tapos wala rin naman palang nangyari. Ganyan. Halimbawa, nag-ipon ka ng pera, 'di ba? Halimbawa, lang ka nag-ipon ka ng pera tapos ang tagal mong inipon 'yon, 'di ba? Years mong inipon 'yon. Example ko lang 'to ha. Tapos bigla na lang may nangyari, 'di ba? Ganyan. Kumbaga, bigla na lang na nakontrol ka ng isang sitwasyon, ganyan. Tapos lahat ng ipon mo nalabas. Ganyan. Example ko lang 'yon. Sa akin lang 'yon. Yung sa inyo, hindi ko alam kung anong buhay nyo. Yun, example ko lang po yun. Sa nakikita ko dito. Ganun nakikita kong sitwasyon sa'yo. Siguro you need na rin, huwag kang magpa-stuck, no? Kasi why? You're holding back to change to your best version kasi sa ngayon sa nakita ko. Kasi why? May tao dito na maybe you're controlling you or may mga sitwasyon sa buhay mo sa paligid mo na may mga toxic person o may tao na makasarili, sakim, sarili niya na iniisip niya as long as masaya siya, nagkakaroon sa iba siguro may pagsisinungaling or there's a temptation. Alam niyo naman siguro yung temptation, di ba? It's more on thinking when it comes to kamunduhan, ganyan, kung ano man yan. Sa nakita ko dito. And then, nagkakaroon ng addiction. Yan, nagkakaroon siya ng addiction. Or maybe you are also trapped in a situation na kumbaga, binalyo mo. O nahandin yung sitwasyon na naging patient ka dun sa sitwasyon na yun. Pero, at the end, ikaw pala yung natalo. Alam mo yun? I hope hindi mangyari sa inyo to, ha? Yan na nakikita ko dito. Ay, ang daming anak, ha? Daming balahibo. Huwag kang papakontrol, ha, sa mga Medyo, dalawa kasi yung devil na lumabas sa'yo. Medyo hindi maganda. Alam mo ba, may tao dito may masamang pakay sa'yo. Yun nakita ko. Ingat ka na lang kasi may tao dito na may masamang pakay sa iyo na maaring hindi ko alam in what way, pero masama yung pakay. Sana tanungin ko nga. Ano lalak mo? Ano yan? Wait lang gusto ko lang bigyan kayo. Gusto ko ma-confirm to. Tao na malayo sa kanya. Tao na ayaw siyang kausapin. Ano ginagawa niya? Devil. Lumabas siyang bilang devil, Alam mo ba ang sabi niya dito? Yung sinabi ko, di ba, na may tao may masamang pakay sa'yo? Sabi niya dito, sana mahirapan ka. Sana hindi ka maging masaya. Sana walang mangyari sa yung maganda. Yun na nakikita ko dito Sino kaya to? Wag ka makipag-away Yun nakita ko. At tatlong beses na lumabas sa'yo ng devil. As in. Okay. Siguro iba sa inyo, if you want ng vacation, mag-vacation kayo, Kasi kailangan nyo daw ngayon ng mental peace, kailangan nyo ng mag-relax, kailangan nyo ng rest, bigyan nyo daw ng time yung sarili nyo. Ganyan, mag-recharge ka, mag-meditate ka, take a breath, kaya na sinasabi dito, Kasi medyo hindi ata maganda yung nangyari sa'yo. Yan, baka hindi yung sitwasyon na kailangan mo na rin, bigyan ng focus yung sarili mo, para maging healthy yung emotions mo, kung saan man yan. And then also,
Sa iba sa inyo, pag-ingatan nyo rin yung pera nyo. So, nakita ko baka hindi nagiging stable, maaring yung nagkakaroon ng hindi magandang pag-handle when it comes to a money or business man yan. Dito. Nakikita ko dito na you are waiting for something o may mga plano ka na gustong gawin o desisyonan sa buhay mo, pero hindi pa siya, parang nahandito rin siya, no? Hindi pa siya totally ganun ka-fixing itong sitwasyon na to, no? Ipupurso mo siya. Okay. Okay, magkakaroon ka ng desisyon. Hindi pa pala. hindi pa pala. Ano ba yung ano mo? Parang naghihintay ka na nga lang muna, no? Parang naghihintay ka lang muna to be stable. Magkaroon ng stability sa buhay mo. Parang handun ka pa rin sa sitwasyon na parang nagtitimpi at nagtitiis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na maaring hinihintay mo na magkaroon ng magandang resulta doon o magkaroon ng magandang growth o outcome doon sa sitwasyon na yun. So, nakita ko dito. Ang hindi ko lang alam kung may tao dito na, hindi ko alam kung ikaw ha, kasi may tao dito na, hindi ko alam kung may trabaho siya o wala, pero hindi ko nakikita na siya ay stable in life. Kasi, ang nakita ko dito, medyo masama, kung ito is, kung sino man itong tao na ito yung tao na manggagamit, no? Tao na sasandal siya sa isang tao na alam niya mapapakinabangan niya. Yun nakita ko. Medyo masama siyang tao. So hindi lang naman masama talaga kasi 3 devil na ang lumabas sa'yo, no? O sa iba-ibang aspeto ng buhay mo yan. Tao na masama, tao na hindi mabuti yung spirit niya, no? Ang nakikita ko dito. Sana hindi kanya ginagawan ng, alam mo na yun. Kasi parang meron siyang ability to do bad sa'yo. Mga ginagawa ng mga bulong-bulong, pagkagabi magbubulong sila, nagnito, ganyan-ganyan, para mapahama ka, para hindi ka maging masaya, yung mga ganon. May bulong-bulong at may mga dasal-dasal akong nakikita sa'yo, no? Sana, o kaya, oo, ganun ganun nakikita ko. Hindi ko nakikita na na parang silent lang din kasi itong tao na to sa nakita ko. And also, yun nga, there's a danger person, merong disloyal, hindi totoo. Kumaga may tao na materialistic, may tao na liar, may tao na manggagamit, may tao na o kaya ikaw, nakikita ko ito, maaring nalilito ka sa iyong mga decision this time. Yun ang nakikita ko. No? Pero mag-relax ka, no? Bigyan mo ng time sa sarili mo kung kinakailangan na lumabas ka, magpunta ka sa, alam mo yun, sa mga park, nakikita ko dito, punta ka sa mga park, yung maraming puno, yung maka-relax ka lang, ganyan, upo ka lang doon, kung kinakailangan, doon ka lang kumain ng, mag-lunch ka doon, at least, di ba, na refresh yung utak mo, di ba? So, yun, kumuha ka ng energy na galing sa puno, na makapagbibigay sa'yo. Kasi mak-cleansing ka doon Kasi yung mga puno, o yung surrounding mo ang kukuha ng iyong negative energy na meron ka sa mo. Kailangan mo mag-refresh talaga. Madalas ako mag-ganyan. Pag mahilig naman kasi ako mag-isa Pupunta ako sa park. Yung gusto ko yung mapuno. Tapos, bibili ako ng inumin, ganyan. Doon ako kakain. Ganun, ewan ko, ganun ako. Kasi introvert talaga. Introvert kasi ako diba? Inamin ko pa talaga, introvert ako. Mas peaceful kasi yung mag-isa. Diba? Iwas negative. O, diba? Ganun lang ang life. Diba? Mabubuhay tayo nang wala tayong masasandalan. Kasi magpapatatag sa atin. When, in a divine timing, diba? Ibibigay yan ng taas, if ever. Andiyan na may mga pamilya mo, kapatid mo, diba? Sino man yan. Okay, so nakita ko sa'yo dito. May tao, there's a union, no? Aray ko, pati na ko. Yes, there's a union happens. Nakita ko dito, maaring someone or ikaw, no? Magkakaroon, gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya
ng connection sa'yo, or gusto niya ng pagkikita or a balanced relationship dito, or gusto niyang magkaroon ng pagkakasundo sa'yo. Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng mga pagkakasundo, maaring tao ito is nakaaway mo o hindi kayo nagkasundo-sundo, maaring sa trabaho mo, sa karelasyon mo, kung sino man yan na nakaaway mo is maaring kayo is magkaroon ng pagkakasundo. Pero, itong pagkakasundo na ito is hindi ko nakikita na good, no? Kasi is more on devil kasi ang lumabas sa kanya. Maaring ito is medyo masama. Yung ano, kasi kung titingnan mo dito, wala ako nakikitang cups. Ibig sabihin, itong tao na to is masama yung pakay niya. Kung makikipagbati man siya sa'yo, is hindi yun totoo. No, sa nakita ko dito. Kasi they want harmony and peace, or hindi yung sitwasyon na ayaw rin din kasi niya na komprontahin mo siya. Or ikaw ito ha, sa nakita ko dito. Kumbaga gusto na niya ng peace at wala nang pag-aaway. Sa nakita ko dito. And also, nagkakaroon ng third party sa iba sa inyo. And nakikita ko rin na there's an obsession happen dito. Kung ikaw is may karelasyon, is hindi ko nakikita yung love. It's more on lang, obsession, temptation, sex, mga ganyan lang ang nakikita ko. Yun. Hoping, hindi kayo to. Ay, may nag-ano. Nakita ko nagpa-black magic. Ingat kayo Sana walang magpagawa. Kasi parang feeling ko parang gagawan ka niya. Oo, kasi sabi niya, parang may kakausapin siya or may tutulong sa kanya dito. Gagawan ka pa lang nito. Kasi gagawan ka pa lang. Gusto kanyang pabaksakin. Iba dito, kasama niyo sa trabaho, kapamilya niyo, karelasyon niyo. Sana, oo, iba dito karelasyon niyo. Kung sino man siya. Palagi kayo magdala ng asin, no? Maglagay kayo ng asin palagi sa bulsa nyo. O kaya pag maliligo kayo, yung ano nyo, tubig nyo, lagyan nyo ng asin. Tapos yung asin, kung maglalagay kayo sa packet, araw-araw mo yung papalitan. Wag mo ipasok sa, pag uwi mo, wag mo ipasok doon sa loob ng bahay mo. Isabog mo na sa labas ng bahay mo para yung nahigop ng asin na negative, hindi na madala sa loob ng bahay mo. Kumbaga kumalat siya dun sa labas. Ganyan. Tapos, pagpagpagpag ka lang. Tapos, another na naman, gawa ka uli ng asin. Lagay mo lang sa maliit na para sa araw-araw. Bago yun ha. Tapos, araw-araw din mag-asin ka sa paliligo. Baka sabihin nyo, ate, baka naman maging isda na kami niyan. Ay, okay lang. Kahit maging isda kayo, kung ganito naman ang gagawin sa inyo. Diba? Pero nasa sa inyo yun. Advice ko lang naman yun. It's up to you. May tao nagsisinungaling, Parang nandito yung emotions mo. You're feeling emotion, may mga ini-illusion ka, you're thinking, hindi ko alam kung night shift ka ba o kulang ka lang talaga sa tulog. Yun ang nakikita ko sa'yo. May there's a player, either babaero, lalakero, ganyan. Sa nakita ko na maaring siya, ano ba to? Naninimbang siya sa dalawang, kumbaga, namamangka siya sa dalawang ilog. Ay, tama ba ko? Tama ba? Basta yun na yun. Engot talaga, Yun, ang nakikita ko dito. And yung iba naman sa inyo, meron daw kayong isipin gabi-gabi sa nakita ko dito. Ang dami yung isipin actually, na may mga gusto kayong, may mga gagawin kayong mga priorities, may mga tasks kayo na gagawin, may mga sitwasyon na i-evaluate nyo, ganyan. Pero nakikita ko sa'yo yung super emotion. You need to trust more to your intuition sa nakita ko dito, and you need to focus more to yourself sa nakikita ko. And this is the time to begin a new project, or you need to jump to your, kumbaga mag-take a risk ka sa nakita ko dito. Jump to your fashion, take a risk. Ang kinakailangan sa'yo, napiliin mo yung sarili mo, kailangan mo is magpasya dito sa sitwasyon na to. Tandaan mo, mag-trust ka sa intuition mo. Yan, nagkakaroon kayo ng subconsciousness sa iba sa inyo, or maybe delusioning something, o kaya hindi nyo you want to prove or naghahanap ka ng katotohanan, kasi the truth can't reveal. Hindi magre-reveal itong katotohanan na to kasi hindi ko nakikita. Pero mag-trust ka daw sa intuition mo. Kasi yun na magbibigay sa iyo ng
sitwasyon. Kasi iba sa inyo, ang lakas ng instinct nyo. Yes, ang lakas ng instinct nyo. You have a psychic ability sa iba dito sa nakikita ko. Kaya you need to trust more to your intuition. Listen to your inner voice. Kung nananaginip kayo, maniwala kayo kasi binibigay niya sa inyo yung sign. No? Arigato namaste, God bless.